Napakaswerte sa Nasa mga anak. fourth year college na sila lahat. Noon lang nila na manilay ng babae. Saudi kasi asawa ko. Papadala kung gusto. Siyempre, hirap ako 3 college. Ayaw na nilang mag-aaral. Pero minto na rin ano. Tumigil sila, pero yung fourth year college na sila. Isang taon na lang o 6 na buwan na lang yung isa. Sabi ko, anak, para akong napuhusan ng lamig na tubig nung pumunta ako sa pinatawag ako ng dean. Sabi ko, walang iyak. Bigay na akong bigay ng baon. Hindi pa naman yung pala, panay ang ano nyo, yung nagpupul sila, yung mga barkada. Swimming yan. Galing Tapos nag-swimming yan. ano, miningi pa ng pang-tuition, 1,008 every ano. Sabi ko, saan mo ilalagay yun naman? Ako nananahi ako naman, 3 yung kumakin ako. Basta, halos gawin ko yung gabi ko araw. Correct. Para lang makasurvive sa mga obligasyon, di ba no? Kasi mag-ano lang. Siyempre, alam nila na nag-ano yung ama nila doon na para daw ako kawawa. Tumigil si... Ay, naku, nung nabalitaan ko yung tinatawag ako ng teacher sa... Hindi naman ako... Huwag ako intindihin kahit magkano yung sa papa niya. Sabi ko, nasa kanya na yan. Tayo ka, tulong-tulong tayo dito pagdating ng panahon. Hindi tayo umasenso dito sa ano. Tulungan niyo ka ako dito sa negosyo natin para may lang hindi ako pinakinggan kasi nabarkada na. Nabarkada. Pagpupul nila, yung tapos yung isa kong anak na 6 na buwan na lang sasakay ng barko kasi mag-intern sa mga kasi SRE siya sa barko dapat. Wala akong pangbigay na kasi sa Singapore daw sila mag-aaral. Sabi ko, sana kikuha ng 20,000 na. Sabi ko sa kanya. Kung ganyan din lang mama, wala, titigil ako. Sabi ako kahinamon nyo. Sabi ko, hindi kayo magsikap. Kaya nyo naman na, dapat mag-extra kayo sa mga fast food kasi fourth year college na kayo. Pwede na yun kung merong mga hiring dyan. Mag-ano kayo Mga student, ano yan, working dapat. Pero mo kung sa yung pangalawa ko, SR yung panganay ko, medtech yung pangatlo. Puro sila bitin. Kaya ako yung... Kaya sa ulo, di kaya Diyos ko, ang hirap kaya. Tapos nabalitan ng asawa ko na hindi na sila nagsipagpasok. Sabi niya, wala akong magagawa, dito ako. Sabi niya, kung ayaw nila, di ba mo sila sa... Sila din ang kawawa mamaya pagdating ng Pagdating ng panahon talaga. Siyempre, hindi nakasisyon ng ama. Kung gusto nila, sabi, padadalang ko sila ng kaysa pumunta sila dito. Sabi niya, kung lagi silang nagtutuda sa yung 2 lalaki, sige, kinuha sila doon kasi kaya naman na nila. 18 naman na sila. Nakapasok. Oo, kinuha sila doon sa Saudi. Sa restaurant kasi yung asawa ko. Supervisor siya. Pwede yun. Di kinuha siya. Yung 2 ko, pinamayan ko sila. Correct. Di ando na. Naka-abroad na sila ate. Naka-abroad kami lahat. Sabi niya, pag hindi pa nagtinutong mga to dito, ako babanat sa kanila. Ay, huwag kayo mag-asipag-awad dyan. Hindi, didisiplinahin ko sila. Correct. Sabi niya. Sabi ko, kaya nga sila ganyan kasi yung padala mo nga, bitin. Kasi nga may nabalitaan nga sila. Andun kasi kuya ko katrabaho ng asawa ko. May babae ka daw dyan, kasi daw inuuna mo yan. Samantalang dati nagpapadala ka ng 15,000, ngayon nabawasan ng papadala minsan kasi 8,000, 10,000, itatlo yung Kung ilang estudyante mo. tatlo, Diyos ko yung kinikita ko, lang, pang allowance lang nila. Yung pension nila, pang araw-araw ka na. Hirap talaga pag may
college na eh. Oo, hirap na hirap talaga ako. Hirap na akong iyak nung ayaw na nilang magsipagpasok. Yung anak kong babae. Sabi ko niya, ilang buwan na lang, mag-graduate ka. Mag-aral ako ng caregiver ma para pupunta ako ng Israel. Maraming hiring. Sabi ko, saka na siguro yan. Hindi kung gusto nila, go sila. Tapusin mo Hayaan mo sila. Tapusin mo muna yung ano. Ayan nga, sisti ate. Pumunta kami sa agency, kasi may apply nga. Nag-ano siya ng application niya. Ay, hindi nga siya natanggap. Ay, Ako yun. ang natanggap, medtech siya, tapos nag-caregiver pa yan, Hindi siya tinanggap kasi malamya daw. Parang mahiyain. Oo, kasi isa din kasi yung titingnan nila sa performance mo eh. Ngayon, Karapat dapat ka kasi yung pag mga ganyan. nung ako nakita, akala daw mag-ati lang kami. Hindi mo mag-ina kami, sabi ko doon sa secretary sa agency. Kayo na lang na ang sabi niya. Kayo na lang po mag-apply, mas kailangan po kayo doon kasi kailangan daw yung medyo may edad na. Kasi ang hirap daw mag-alaga ng yung mga matatanda. Nung nag-apply naman, ako pinag-apply talaga eh. Umiiyak yung anak ko. Sabi niya, ako nag-apply, kayo natanggap. Sabi, bakit? Sabi niya ganun. Kaya ko naman Sabi, wala tayo magagawa na ako kung ayaw ka lang. Kasi titingnan din kasi nila ikaw yun din eh. mahirapan. Hindi halatang hindi nagtatrabaho tong anak mo, sabi sa akin doon sa agency. Okay, totoo rin naman. Makikita rin naman din kasi nila eh. Hindi talaga siya nag-aano, sabi ko kasi gusto mong anak, isang babae. Talagang bahay, school lang po yan, sabi ko. Tapos may mga barkada na nagpinipili naman. Sabi niya, hindi siya po pwede po doon sa Israel kasi matatanda ang alagaan ko. Sabi, kayo ma'am, baka gusto nyo. Sabi ko, sige, akin na mag-apply. Ako na nga lang. Pero galing ako ng Saudi noon. Isang taon lang ako sa Saudi. Nag-alaga din ako ng mga maliliit na bata. Sabi niya. Pero ikaw naman ang apply, hindi? Oo, nag-apply ako. Di ako natanggap. Pinili din ako ng employer. Oo. Pero yung naming dalawa. Sabi, what's this? Sabi, sino to? Dalawa mag-inabato o magkapatid. Eh, ako ang pinili. Subukan namin na i-forward itong mga yung resume nyo. Ay, ako daw ang pinili kasi nga gusto na nila yung may edad na. Totoo rin naman. Isa pa, yung mga alagain ko talagang sensitive nga. Tsaka kailangan na yung mga karanasan na. Oo. Yung mga bata pa, hindi, kahit saan talaga. Ako naman, wala pang karanasan yun ate. Puro lang ako sa KFC kami kasi na restaurant kami mag-asawa. Tagal kami sa KFC. 15 years kami dyan. Tapos siyempre, hindi ako na sa caregiver. Yung anak ko ang nag-caregiver nga, 6 months. Diyos ko, ginastusan ko ng malaki nun. Sabi ko, tapos hindi matanggap. Sabi niya ngayon, sa Canada ako mag-apply. Tingnan ko lang, sabi. Sabi ko, Nag-apply ka ngayon sa Canada? hindi siya. No, siya. Nag-apply sa Canada, hindi na naman natanggap. Oo, talaga. So, sabi niya, hindi na naman ako ma. Sabi niya, talaga hindi ka sa akin. Kasi nga, aywan ka kung kaya mo. Bakit hindi ko kaya pinag-aralan ko eh? Saka sabi, pag mag-ano ka na, mag-apply ka ng yung pinag-aralan mong medtech, sabi ko, sa ka na lang. Wala, hanggang sa nagsawa. Kapag extra naman dito sa SM, naging cashier siya dyan. Nag-ano na lang sa mall. Sabi niya, dito na lang. Hindi talaga niya, Oo, yung pinag-aralan dyan, hindi niya destiny, no? Eh ngayon, nung siyempre, nung dalaga pa siya, nakapag-asawa naman, sabi ko, nag-asawa siya, 30 years old na. Saan kayo ako masaya? Kayo mamili ng Hindi talaga para sa kanya yun. Kasi Oo. hindi siya natanggap eh. Kasi pag para sa kanya yan, talagang walang Pero
apply ka sa kaso, hindi ka makatanggap. Eh, hindi ka talaga pwede sa ibang bansa. Sabi ko, ano kakakandis Hindi naman. yan. Gusto kong mga ibang bansa. Pero Hintayin kung mo yung ano, mayroon para darating sa kanya, sa'yo. Hintayin mo lang. Naging 42 years old. may reason may reason, no? Na Mm-mm. hindi siya para doon. Makaano naman sila, mag-asawa. Doon na sila na-destin sa Canada. Kasi nag-Canada yung asawa niya. Dinala sila doon. Pakalap yung asawa niya. Dinala sila mag-ina. Nag-anak sila ng isa. Buntis pa lang yung anak ko naman ang mga trabaho ng lalaki kasi din mga ano sa build ano ba to sa magawa sila ng building foreman sa mga ano parang karpintero ano asawa sa kanila yung anak ko lalaki halos sabi niya ma baka gusto ng mga bayaw ko na ano sabi niya kunin ko sila nag-training sila ate, hindi nga sila makapukpok ng ayun sa mga martilyo man lang ka kung mabibitawan nyo pa. Mahigpit yung ano mama, nag-ano sa akin. Kasi Canadian pag actual kasi nila yung kailangan talaga yung siyempre sa sadyo hindi siguro lang mabibigat yung mga martilyo. Dumating yung employer ng Canadian, ay sabi hindi pwede. Talaga, hindi sila Oo, natanggap. na-reject sila, Diyos ko. Hello, Dalawa kong lalaki. Kaya ginawa ko, hindi pala sa kanila yun. ginawa ko sa kanila, doon na kayo sa papa niyo, bumalik kayo doon. Sabi ko. Okay siya, no? Ganyan, okay na yan, no? Okay. Okay na siya, no? Ganyan na yan. Yung ano ko ito. Ganyan lang. O dito sa side. Dito. Eh, nasa sayo naman ang O, dyan. gusto mo eh, kasi O dyan, dyan. nasa sayo naman ang gusto mo kasi inaano naman yan. Yan. Yan, sanay sa gitna, pagitna.
Di andun na yung mga anak mo. Nasa ano, yung isa, andun sa Damam. Lumipat sa Damam, pero restaurant pa rin. Yung anak ko babae, oo, nandun sila sa Canada, mag-asawa. Tapos yung anak kong panganay, nandito siya umuwi na kasi nga na-stroke. Stroke siya doon. Hindi, dito na nung umuwi, ano siya, mataas ang ano niya, buti natin, nakagapan. Di, baka ano, Madaling nanibago siya araw. sa... Doon kasi masyadong init. Init sa kalamig kasi, di ba? Oo, init malamig. Kasi siyempre tayo sanay tayo sa... Madaling Iba yung klima araw. natin. Buti Okay na yan siguro, tingnan mo. No? Oo. Nahabol-habol na rin maikli mo sa... Okay na. Ito naman itong isbos na siya. Pwede mo naman siya tignan. Buti nga naagapan, malakas na yun. 270 over 170. Ang dugo niya. Oo, tinak ko ng asawa niya sa Fatima. Ano? Sa hospital. Sabing gano'n ng doktor sa kanya. Lakas ng loob mo ah. Dami kaming pasyenteng ganyan, tigok na. So, Hindi pa talaga. ngayon natitherapy siya sa awa ng Diyos. Nakalakad na rin. Maganda sana po dyan kung malapit pa ng dagat na may buhangin. Ilibing lang yung katawan niya sa buhangin. Ang ate ko, ang pangalan namin, nung buwan din yung tabingin, ano, Siya tapos naman yung hindi na pinagano. makapag, ano, Naagapan daw niya. kasi mild pa lang yun sa kanya. Oo. Adi, yun ang magandang ilibing ang katawan sa buhangin kasi gamot yun. Number 1 yan. Alam mo yun, nakasurvive siya. Malapit kami sa Tatlong dagat. Ayun yung dapat, ililibing lang yun. Magpajama siya. Tuwing Magpajama, Oo. ano siya dito kasi pag maanong ka na sa daganan ka na sa buhangin. Meron kasing mga parang ano sa ilalim, mga bukto-bukto, yung parang siyang, syempre nandun nakatira din yun sa ano. Oo. Mangingit-kit din yun, parang mangangagat din yun, mga bukto-bukto yun. Kahit hindi kakagatin, pero nakikiliti. Siya maliliit. Oo, parang Kaya hindi dikya yun kasi ano naman, sa buhangin naman yun eh. Hindi kaya kasi nasa tubig yun. Oo, parang naanan ko na yan, yung may yung nag-ano ng katawan niya sa buhangin. Oo, alam mo, kahit Gamot nga pala dito, yun. inilibing mo yung dito ang paa mo, pag madaganan na yan siya sa buhangin, parang akala mo gumaganon yung mga ano mo. Mga dugo mo yan nga na ano sa ano. Kasi maalat yun eh, maalat yung Gagawin ano. mo. Lagi Ay, pag number umuwi one kami yan ng ang Pangasinan, malapit kami kasi sa dagat. Itong apo ko, mahilig sa ano. Ayun ang dagat. maganda. Kaya sabi ko, Oo. siya, Tuwing talaga, umaga, yung hindi pa wala pang ano. ilang beses kami, ilang araw kami doon talagang pumupunta kami sa dagat kasi ano, Oo. ang gusto niya. Tapos lahat na ano yun, katawan niya, daganan, mukha lang ang ano mo. Sasabihin ko. Number 1 yung gamot yan. Kasi kapatid ko ganyan eh. Pinagtsatsaga talaga nila yun. Ano yun eh, 3 buwan yun. Tuwing umaga yun. Oh, bagkat na siya, bagkat. Slash na paghabagkat.